Matapos makinig sa sinabi ni Nieli, nagliwanag ang mga mata ng mga karaniwang tao sa klase. Lahat sila ay may kamalayan sa kwento ni Lord Yemo. Siya ay isang halimbawa na dapat sundin kapag nais ng isang tao na maging isang malakas na pag-iral. Maliban, ang mga salitang binanggit ni Shensho kanina ay masyadong malupit. Ito ang dahilan kung bakit sila nalulumbay. Ikaw, sa daan-daang taon ng Glory City, si Lord Yemo lamang ang nakakaakyat sa rurok sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sariling kakayahan, sabi ni Shenshu, na nagpapakita ng isang sandali ng pagkahuli. Mabilis siyang gumanti sa malayo niyang tugon. Ngunit hindi ba sinabi ni Teacher Shenshu na imposible? Bakit ba kasi napaka-self-contradicting mo? Nieli, Lord Yemo ay isang malinaw na halimbawa ng hiwa. Hindi mahalaga kung ito ay isang marangal o pangkaraniwan, ang potensyal ng hinaharap ay walang hanggan. Walang mahirap hanggat ang isa ay handang umakyat. Halos sumabog si Shenshu. Ang taong ito ay masyadong mapang-akit. Patuloy niyang kinukuha ang mga butas sa kanyang mga salita at patuloy na sinasalakay. Wala siyang respeto sa isang matanda. Malamig siyang nakatingin kay Nieli, naglakas loob siyang hayagang salungatin siya sa harap ng napakaraming tao. Hindi niya hahayaan na madali si Nieli sa darating na hinaharap. Hindi kalayuan sa Nieli, tumingin si Duze kay Nieli, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Bagaman si Nieli ay isang nobyo, siya, nanganganib pa rin na masaktan ang guro na si Shenshu sa pamamagitan ng pagtulong sa mga karaniwang tao na magsalita. Ito ang nagpaantig sa kanya. Ang puso ng isang teenager ay napaka-primitive, sa makatuwid, nakita na niya si Nieli bilang kanyang kaibigan. Shenshu, sa tingin mo na ang paglalagay ng mga bagay sa ganitong paraan ay maaaring baguhin ang malupit na katotohanan. Tiningnan mo lamang ang maluwalhating sandali ni Lord Yemo, ngunit hindi tiningnan kung gaano karaming mga tao ang nabigo. Hindi man sabihing ang pagiging isang espiritista ng demonyo, kahit na ang pagiging isang manlalaban mismo ay isang mahirap na makamit. Nieli, tama ba? Maaari kang maituring na isang linya ng dugo ng isang aristokratikong pamilya. Dahil hindi mo alam kung kailan darating at pupunta, makikita ko kung anong uri ng talento ang mayroon ka. Ibinaba ni Shenshu ang kanyang ulo at tiningnan ang papel na sulatan sa kanyang mga kamay. Matapos makita ang mga nilalaman, siya ay nakakatawa na tumawa. Nieli, Red Soul Realm, Current Soul Force 5, Strength 21. Sa iyong talento maaari mo lamang maabot ang Bronze Rank Fighter sa iyong buong buhay. Ang pagnanais na maging isang espiritista ng demonyo ay imposible lamang. Kahit ikaw ay baba sa ilan sa mga karaniwang tao. Hindi nakakagulat na maglakas loob kang magsalita sa ganitong paraan. Sinusubukan mo lamang itago ang iyong sariling mababang pagpapahalaga sa sarili. Ang grado ng isang kaharian ng kaluluwa ay naiiba sa pamamagitan ng mga kulay, pula, kahel, dilaw, berde, cyan, asul at indigo. Sa 7 magkakaibang marka, ang pula ay itinuturing na pinakamasama. Ito ang pinakamahina sa pinakamababang antas. Ang isang karaniwang tao ay magkakaroon ng isang orange o dilaw na kaharian ng kaluluwa. Ang pagkakaroon ng isang berde o cyan soul realm ay maaaring isaalang-alang na isang henyo. Tulad ng para sa Asher at Indigo Soul Realms, mayroon lamang sila sa mga alamat. Matapos marinig ang sinabi ni Shenshu, ang pangkat ng mga karaniwang mag-aaral ay nagsimulang maawa kay Nieli bilang isang taong maharlika, ang talento ni Nieli ay maaaring maituring na pinakamasama. Natatakot sila na mahirap para sa kanya na magkaroon ng anumang mga nakamit sa kanyang buhay. Tumingin si Yezayan kay Nieli at marahang bumantong hininga. Bagaman ang kanyang impresyon kay Nieli ay hindi maganda, alam na ang kanyang talento ay napakasindek, hindi niya maiwasang maawa sa kanya. Si Shen Yu, na nakaupo sa tabi ni Yezayan, ay kinulat ang kanyang mga labi sa paghamak. Kung alam niya ng mas maaga ang kakilakilabot na talento ni Nieli, hindi niya maituturing na banta si Nieli. Dahil si Nieli ay hindi lamang kwalipikado. Sa kanyang kakilakilabot na talento, mabubuhay lamang siya sa pinakamababang antas ng Glory City, at siya, si Shen Yu, ay isa sa 3 pangunahing pamilya. Bilang isang sagradong direktang linya ng dugo ng pamilya, paano makikipagkompetensya sa kanya si Nieli? Kung hindi dahil kay Yezayan, hindi rin siya pupunta sa klase ng basurahan na ito at makakasama sa basurahan tulad ni Nieli. Si Shenshu ay agresibo na nagpatuloy, sa gayong talento, kahit nasa loob ng iyong pamilya, hindi ka makakakuha ng anumang pansin. Gayunpaman, kumilos ka ng labis at bastos sa iyong mga matatanda. Ang mga salita ni Shenshu ay nagpaalala kay Nieli sa kanyang nakaraan. Bago wasakin ang Glory City, si Nieli ay talagang mahina. Tulad ng sinabi ni Shenshu, nanatili siyang isang 3-star na ranggo ng tanso at hindi na maka-advance pa.
Walang pansin ang ibinigay sa kanya kahit na nasa loob ng institute o bumalik kasama ang kanyang pamilya. Siya ay itinuturing na parang alikabok. Kung hindi para kay Niali na iligtas si Ye Zion ng walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang buhay, hindi rin posible na makuha ang pabor ng kanyang Diyosa. Si Ye Zion ay isang Star Gold rank demon spiritualist sa puntong iyon ng panahon. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay tulad ng isang bangin. Sa huli, si Niali ay hindi kahit na kwalipikado upang labanan sa tabi ni Ye Zion. Maaari lamang niyang panoorin habang si Ye Zion ay namatay sa pamamagitan ng mga kuko ng isang hayop sa harap niya habang ang kanyang katawan ay dahan-daang lumubog sa buhangin ng disyerto. Ito ay palaging isang karayom sa puso ni Niali. Sa purong swerte, lumakad siya sa walang katapusang disyerto na buhay. Si Niali ay may ibang mahiwagang mga pagkakatagpo at napagtanto na kahit na ang tinatawag na Soul Force talent ay maaari ring i-upgrade. Kung ito ang kanyang nakaraang buhay, tiyak na hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Niali na pabulaanan kapag pinakuna ng isang guro. Pero iba na siya ngayon. Tiwala siya na balang araw ay hahayaan niya ang mga taong ito na tumingin sa kanya na malaman na maaabot niya ang isang kaharian na hindi nila maisip. Dahil siya ay bumalik, dapat siyang maging matigas, kahit na nangangahulugan ito ng pagpatay sa anumang mga Diyos o Buddha na huminto sa kanyang landas. Nagulat ang lahat na kahit na kinutya si Niali ng guro na si Shen Shu, walang anumang kahihiyan na ipinakita sa kanyang mukha. Sa kabaligtaran, ang kanyang tingin ay mahigpit na nakalock sa Shen Shu at sinabi niya, Guro Shen Shu, nararamdaman mo na ang kaharian ng kaluluwa ng isang tao ay nagpapasya sa hinaharap ng isang tao, di ba? Gamit ang kasuklam-suklam na karakter mo, ipagtatanggol mo lamang ang likas na matalino at mock ang mediocre. At gayon pa man, nagsasalita ka pa rin ng isang grupo ng mga prinsipyo. Sinusubukan mo lamang na takpan ang iyong kasuklam-suklam na karakter. Nang marinig ang mga salita ni Niali, ang katawan ni Shen Shu ay nanginginig sa galit. Hindi pa niya nakilala ang ganitong uri ng mag-aaral. Talagang naglakas loob siyang salungatin siya ng masama. Ang mga salita ni Niali ay direktang tumama sa mga nakatagong kaisipan sa loob ng kanyang puso na naging sanhi ng kanyang galit. Sinumpa niya ng hindi mapigilan, katahimikan. Sino sa palagay mo ang dapat mong saran ng iyong guro? Niali kulutin ang kanyang mga labi sa paghamak. Nahihiya akong magkaroon ng isang guro na katulad mo. Maaari kong garantiya na sa klase na ito, magkakaroon ng maraming mga karaniwang tao na lumalagpas sa iyong imahinasyon. Magkakaroon sila ng hindi maiisip na mga nakamit. Sa halip na coaching pagkatapos ay matigang, gumamit ka ng malupit na mga salita upang atakehin ang kanilang tiwala sa sarili. Hindi ka karapat-dapat na maging isang guro. Bagaman mahina ang aking talento, kaya ano? Isang araw, ako ay magiging isang alamat ranggo ng demonyong espiritista tulad ni Lord Yemo at pakasalan ng pinakamagandang babae sa Glory City. Habang nagsasalita siya, ang tingin ni Niali ay nahulog kay Ye Zion na nakaupo sa malayo. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa isang ganap na paglutas. Nang makita niya si Niali na nakatingin sa kanya, nang hindi alam kung bakit, biglang naramdaman ni Ye Zion ang bilis ng kanyang puso. Ang kanyang mga pisngi ay nasusunog na pula. Hindi niya naisip na si Niali ay talagang magiging matapang at magsabi ng ganito sa klase. Matapos matugunan ang tingin ni Niali, alam niyang malinaw ang kanyang kahulugan. Maliban sa kanyang puso, wala siyang nararamdaman para kay Niali. Matapos marinig ang pagsasalita ni Niali, nagkaroon siya ng hindi mailalarawan na pakiramdam sa loob niya. Nang makita ang ekspresyon ni Ye Zion, ang mukha ni Shen Yu ay naging isang mapurol na kulay. Kahit na siya at si Niali ay hindi pareho ng pamantayan, naramdaman pa rin niya ang medyo banta sa kanya. Haha, this is the funniest joke they ever heard. Sa loob ng isang taon na ang nakalipas ang isang Red Soul Realm ay talagang nagsabi na nais niyang maging isang legend rank demon spiritualist tulad ni Lord Yemo. Kahit na mas bata pa si Lord Yemo, nasubukan na siya at ipinakita na magkaroon ng kamangha-manghang talento. Nagkaroon siya ng Science Soul Realm. Sa palagay mo ang tagumpay ay nakasalalay sa swerte lamang. Nakakatawa, Shen Shu mocked mercilessly, sa halip na maging isang matalinong bibig dito, bakit hindi ka magsimulang matuto ng seryoso? Ang mga susunod na salita ni Niali ay malakas at resonating. Alam kong ang iyong puso ay puno ng paghamak, ngunit isang araw ay isasara ko ang iyong bibig ng matitigas na katotohanan. Hindi matukoy ng kakayahan ang tagumpay ng isang tao. Ginagamit namin ang mahina upang talunin ang malakas, upang mapagtagumpayan ang langit. Hinahamon na namin ang imposible sa pamamagitan ng pagpunta laban sa daan ng langit. Hindi mapigilan ng mga salita ni Niali na maging sanhi ng pakiramdam ng mga mag-aaral sa klase ang kanilang pag-agos ng dugo. Ang pagsasanay ay laban na sa daan ng langit.
Kung ang isa ay hindi sumalungat sa langit, paano nila mapag-uusapan ang pagsasanay? Malakas na sinabi ni Nia Lee, kung walang patuloy na nakikipaglaban na puso, kung walang lakas ng loob na gawing posible ang imposible, kahit na ang pagkakaroon ng pambihirang talento ay magiging walang kabuluhan. Dahil ako, si Nia Lee, ay ipinanganak sa mundong ito, haamon ko ang imposible. Guru Shenshu, paano ang tungkol sa pagkakaroon ng pusta sa akin? Bagaman nakaranas si Nia Lee ng maraming mga pag-urong sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya sumuko. Dahil binigyan siya ng langit ng pagkakataong muling ipanganak, sa buhay na ito ay gagamit siya ng hindi maisip na bilis upang umakyat sa tuktok. Anong pusta? Si Shenshu ay nag-iinsulto. Tataya kami na sa darating na pagsubok sa loob ng 2 buwan, maaabot ko ang ranggo ng tanso. Kung hindi ko ito gagawin, magbitiw ako sa institute. Kung naabot ko ang ranggo ng tanso, pagkatapos ay magbitiw ka, paano ito? Sabi ni Nia Lee nang walang pag-aalinlangan na nakatingin kay Shenshu. Sa pakikinig sa sinabi ni Nia Lee, nagulat ang lahat. Nagulat silang lahat na talagang iminungkahi ni Nia Lee ang ganitong uri ng pusta sa guro na si Shenshu. Bagaman umaasa sila na manalo si Nia Lee, nadama nila na walang paraan na manalo si Nia Lee. Hahaha, nakakatawa ka na talagang sabihin na maaabot mo ang ranggo ng tanso sa loob ng 2 buwan. Sa palagay mo maaari mong itaas ang puwersa ng iyong kaluluwa mula 5 hanggang 100 sa loob ng 2 buwan. Shenshu mukha ay puno ng kulob. Nabaliw na ba si Nia Lee? Isang tanong lang ang tinanong ko. Naglakas loob ka ba o hindi? Hindi pinansin ni Nia Lee ang sinabi lang ni Shenshu. Kaso, bakit hindi ako maglakas loob? Hindi ako naniniwala sa isang egotistical brat tulad ng maaari mong makamit ang anumang bagay. Sino sa palagay mo ang ipinagmamalaki mo? Si Shenshu ay galit na nag-snort, ang gayong kawalang galang sa iyong guro. Sa susunod na 2 buwan, tatayo ka sa likuran ng silid-aralan at makikinig sa klase. Sikat si Shenshu sa pagiging hindi makatwiran. Si Nia Lee ay tumingin ng mapanghamak kay Shenshu. Kaya paano kung nakatayo siya sa likuran ng klase, para kay Nia Lee ang maliit na parusa na ito ay mababaw. Dahil pumayag si Teacher Shenshu sa pusta, huwag mo itong pagsisisihan mamaya, sabi ni Nia Lee habang naglalakad siya sa likuran ng klase. Magsisisi ba ako? Anong biro? Huwag ka nang umiyak sa akin mamaya. Natawa si Shenshu. Nang makita si Nia Lee na nakatayo sa likuran, ang ilang mga marangal na bata ay nagsimulang pabulong na bamulong. Ang hinaharap na alamat ranggo demonyo spiritualist na kuha parusahan nakatayo. Cursed, kaya natatakot siya sa pag-withdraw mula sa institute. Hindi ka ba naging egotistic kanina? 2 buwan upang itaas ang kanyang lakas ng kaluluwa mula 5 hanggang 100. Sino sa palagay niya siya? Kahit na mas bata si Lord Yemo, hindi niya maabot ang isang nakakatakot na bilis. Si Shenshu ay nanunuya. Kaya paano kung si Nia Lee ay pagiging egotistic? Wala pa ba siyang huling salita sa silid-aralan? Natural na hindi siya nag-abala sa sinabi ni Nia Lee. 2 buwan upang itaas ang kanyang lakas ng kaluluwa mula 5 hanggang 100. Naisip ito ni Shenshu bilang isang biro. Ito ay ganap na hindi mangyayari. Abangan na lang ang pag-alis ni Nia Lee mula sa institute. Dahil si Nia Lee ay pinarusahan na tumayo sa likuran ng klase ni Shenshu, si Duzi ay tahimik sandali. Nagngisi siya, pagkatapos ay bumangon at tumayo sa tabi ni Nia Lee. Pinarusahan si Nia Lee sa pagtulong sa mga karaniwang tao na magsalita, kaya natural, nais niyang tumayo kasama si Nia Lee. Nang makita na si Duzi ay nakatayo sa tabi ni Nia Lee sa likuran ng klase, ang mga mata ni Shenshu ay nagdilim at hummed dahil gusto mo ring tumayo, maaari kang tumayo kasama niya. Nagkatinginan sina Nia Lee at Duzi. Ang kanilang mga mata ay nag-flash ng isang pakiramdam ng kaugnayan at gaanong ngumiti sa bawat isa. Sa sandaling ito, naramdaman ni Nia Lee na parang bumalik siya sa kanyang nakaraang buhay nang siya at si Duzi ay matalik na magkaibigan. Si Duzi pa rin ang Duzi. Matapos tumayo si Duzi sa gilid ni Nia Lee, si Lu Piao ay nalunod sa kanyang mga saloobin sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay tumayo sa tabi ni Nia Lee. Ngumiti si Nia Lee nang tanungin niya, bakit ka nandito? Nagkibit balikat si Lu Piao, ang pag-upo ay medyo nakakainip. Pakiramdam ko ay mas cool na nakatayo, hindi ba? Haha, nababagay iyon sa iyo. Natawa si Nia Lee. Si Lu Piao ay pareho pa rin sa kanyang nakaraan. Bagaman nagsasalita siya ng maraming kalokohan, siya ay napakatapat. Ang parusa na ito ay walang kinalaman kay Lu Piao, ngunit naisip niya si Nia Lee bilang isang kaibigan, at dapat ibahagi ng mga kaibigan ang kanilang kapalaran. Sunod-sunod, 3 iba pang mga karaniwang bata ang tumayo at tumayo sa tabi ni Nia Lee.
Si Nia Li ay kabilang sa isang marangal na pamilya, ngunit kinuha niya ang panganib na mag-withdraw mula sa institute upang magsalita para sa kanila, nagpapasalamat sila para doon, kaya naramdaman nila na kailangan nilang suportahan si Nia Li. Sa mga kapatid na ito sa tabi niya, naramdaman ni Nia Li na hindi masamang parusahan at ang kanyang kalooban ay naging masayang masaya. Nang makita niya ito, naging pangit ang ekspresyon ng mukha ni Shen Shu. Siya ay naglagay ng malamig na mukha at nagpatuloy sa kanyang panayam. Pagkatapos na masuri sa mga estudyante sa klase na ito, si Ye Ziyan, na may kaharian ng kaluluwa ng Saiyan, ay may puwersa ng kaluluwa na 86. Si Shen Yu at Xiaoning, ay parehong may berdeng kaharian ng kaluluwa na may puwersa ng kaluluwa na 78. Malapit na silang maabot ang isang Star Bronze rank. Binabati kita sa kanila, magaan na sinabi ni Shen Shu. Ang kanyang tingin ay nahulog sa Nia Li para sa isang sandali. Ito ay tunay na talento, ano ang Nia Li kumpara sa kanila. Sa pakikinig sa mga salita ni Shen Shu, ang mga estudyante sa klase ay lahat ay nagulat. Isang kaharian ng kaluluwa ng Saiyan na may lakas ng kaluluwa na 86. Ang gayong kamangha-manghang tao ay talagang nasa kanilang klase. Sa ganitong makapangyarihang talento, nakuha niya ang pagkakataon na maging isang legend rank demon spiritualist sa kanyang buhay. Tulad ng para kina Shen Yu at Xiaoning, mayroon din silang pambihirang talento. Ang kanilang mga nakamit sa hinaharap ay walang hanggan. Ang pinagmula ni Ye Ziyan ay hindi alam, siya ay isang sariwa at magandang hitsura na may isang pambihirang talento at mahiwagang background. Ginawa nitong siya ang pinaka-nakasisilaw na figure sa klase. Tulad ng para kay Xiaoning, ang kanyang hitsura ay hindi mas mababa kaysa kay Ye Ziyan, ngunit ang kanyang talento ay bahagyang mas mababa kumpara sa kanya. Hindi mahalaga kung ano, ang mga ordinaryong tao ay walang pag-asa na makahabol sa kanila. Katumbas,